Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Sigurado na ako sa desisyon ko ngayon. Yung partnership sa company. Yes, seryosong sabi ko habang pina-finalize ko ang lahat. Okay wife, na-email ko na siya. In any minute pupunta na yun dito. Sige, thank you Vios. No problem, aniya at yumagzat. Naalala ko bigla ang sinabi ni Amanda. Now it makes sense. Yung unang nagkita kami sa plaza, habang ipinagbubuntis ko si Hivo. Natatandaan ko pa yung araw na lumapit siya sa akin. Yung araw na nagpakilala siya, at yung araw na naging magkaibigan kami. Hindi coincidence ang pagkikita namin, dahil maaaring ako talaga ang sadya niya ng araw na yun. Posibleng pinuntahan niya ako sa araw na yun, at hindi ko aakalaing kinaibigan niya ko para sa plano niya. Kaya ba hindi ko mahanap si Silver sa Canada noon? Kaya ba umabot ng 6 na taon ang paghahanap ko sa kanya, dahil sa clues na nagbibigay pag-asa sa akin na sa Canada ko makikita si Silver? Posibleng plinano ni Kia lahat. Ang illegal at paasahin kami. Dahil noon pa man, kilala na niya kung sino ang totoong ama ni Hivo. Kilala niya kung sino si Silver. Gusto kong malaman lahat sa kanya, pero nagmamadali si Amanda umalis kanina. Hindi ko siya pwedeng pigilan, lalo na't nararamdaman ko ang pangamba niya, mapuntahan lang ako dito. Naalala ko pa ang huling sinabi niya bago siya umalis. Kayo lang ang minahal ni Silverina. Mula pa man noon hanggang ngayon. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya, dahil tumayo siyang ama sa anak ko, kahit hindi niya ito totoong anak. Mga katagang huli niyang binitiwan bago umalis. Hindi ako nagulat na hindi si Silver ang ama, dahil ilang beses niya rin itong itinanggi, at naniniwala ako sa kanya. Si Kia ang lahat ng dahilan kung bakit umuwi si Amanda dito. Maaaring siya rin ang nag-utos sa kawawang Amanda na guluhin kami ni Silver. Kung iisipin lahat ng ginawa ni Kia, lalong mas tumitindi ang galit ko sa kanya. Hindi ko lubos akalain na sa ilang taon ng pagkakaibigan namin, ay hindi yun totoo. Grabeng pakikipagplastikan ang ginawa niya sa amin. Hindi ako makapaniwala na nagawa niya ang lahat ng yun. Ma'am, nandito na po si Mr. Larson, napatingin ako sa secretary ko, nang bigla itong pumasok sa opisina. Tumango ako at sinundan siya papunta sa conference room. Pagdating ko sa pintuan, ay sinalubong ako ni Vios. Nasa loob na siya. Humawak si Vios sa bewang ko, habang sabay kaming pumasok sa loob. Hindi ko alam kung bakit laging ganto ka extra touchy si Vios Dado, pag nandito si Silver sa paligid. Pakiramdam ko ay pinagseselos niya ang lalaki. Pagpasok namin sa loob nakaupo si Silver, habang nakatingin sakin. Huminto ako sandali at magkatitigan kami. Bumaba ang paningin nito sa kamay ni Vios na nasa bewang ko, at nakita ko ang pag-iwas tingin nito. Bigla ring nagbago ang paningin at aura niya. Umigting ang panga, habang ang mga tenga ay namumula. Galit ba siya? Tumikim ako at lumapit sa kanya. Good day Mr. Larson, bati ko sa kanya. Inilahad ko ang kamay ko, habang naka-poker face ang mukha. As far as I can, I need to maintain my posture, na seryoso at hindi nagbibiro. Tiningnan niya ang kamay ko, at sinaman kami ng tingin ni Vios. Pumunta ka ba dito para sa partnership, or para maging arroganta, at magpakabastos? Naiinip na tanong ko. Hindi ko nagugustuhan ang tingin niya na tila ba ay may malaki akong kasalanan, dahil God knows na wala akong ginagawang masama. I'm here for the partnership, and it's supposed to be you and me. Ikaw na boss nila at ako. Yes. Kaya nga nandito ako. So what's your problem? Bakit nandito siya? Turo niya kay Vios. Napatingin naman ako kay Vios, at seryoso ang mukha ng lalaki, kahit na natatawa ito sa sitwasyon. Sa 3 years na kasama ko si Vios, kilala ko na siya. Am I not welcome here man? Para namang hindi kita kaibigan ah. Umikot pa ang loko-lokong Vios Dado para yakapin si Silver. Pero tinapik ni Silver ang kamay ni Vios, na akmang yayakap sa kanya. Halatang hindi natutuwa sa presensya ni Vios. Stop it! Hindi kita kaibigan, sabi nito at basta na lang ako hinigit papalabas ng conference room. Hindi ako agad nakapagsalita. Tuloy-tuloy kami sa paglalakad. Nang matauhan ay bigla kong inagaw ang kamay ko sa kanya. Teka nga muna, saan mo ako dadalhin? Tanong ko. Problema mo. Masungit na tanong nito.
Anong problema ko? Ikaw, ano bang problema mo, at basta ka na lang nanghihila? Tanong ko. Hindi makapaniwala si Silver sa nakikita na galit sa mga mata ni Rina. Alam niyang hindi maganda ang ginawa niya kanina sa conference room, pero nag-iinit talaga ang ulo niya sa presensya ni Diosdado. Matagal kong hinintay ang araw na to, kaya hindi ko hahayaang may ibang istorbo. Where's your office? Hindi ako nagpatinag sa namamatay niyang tingin. Alam niya dapat ngayon na hindi rin ako matutuwa sa nangyari. At bakit ko naman sasabihin sa'yo? She's really mad. Namumula na ang mukha niya. And I miss her so much. Na kahit sobrang galit na niya ngayon, nabibighani pa rin ako sa ganda niya. Kinuha ko ang kamay niya at pinuntahan ang lugar kung saan nakatayo ang secretary niya. I think that's her office. Ano ba Silver, let me go. Hindi ko siya pinakinggan, at nagtuloy-tuloy sa paghila sa kanya. Is that her office? Tanong ko sa secretary niya. Yes sir. Agad ko itong binuksan at pumasok kaming dalawa. There. Kami lang dalawa. Walang asungot. Walang Diosdado. Napakabastos mo, wala ka bang modo? Babe, kung wala akong modo, sa harapan mismo ng mga empleyado mo hinalika na kita. At wag mong uubusin ang pasensya ko, dahil kanina pa ako nagtitimpi na halikan ka. Tumahimik siya at agad na nag-iwas ng tingin. Bahagya pang namula ang pisngi nito. Ibang-iba sa malatigre nitong hitsura kanina. Kailangan lang pala takutin para tumahimik. I won't mind if uubusin niya ang pasensya ko kung mahahalikan ko naman siya. I won't hold back this time. It's time to get them back. To get my family back. Now, it's time to talk, sabi ko nang makabawi. Sinaman ko muna siya ng tingin, bago ako umikot papunta sa upuan. Hindi ko alam pero mukhang nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya ngayon. Yeah, let's talk about us. What? You heard me babe, hindi agad ako nakareact sa babe na sinabi niya. Na-caught off guard ako. Bakit ba niya ako tinatawag na babe? Don't call me that. What? Yung babe? Inosenteng tanong niya. Naririnig niya ba ang sarili niya? Oo, pwede na Silver, wag mo akong landiin sabi pa nito. Hindi naman kita nilalandi ah. Beside, what's wrong? Yun naman talaga ang tawag ko sa'yo, sinaman ko siya ng tingin. Hindi ako natutuwa sa pinaggagawa niya ngayon. Stop calling me babe. Hindi na tayo gaya ng noon. Nawala ang ngiti sa mga labi niya. Gumuhit ang sakit sa mga mata nito. Samobra ba ako? I know kaya babawiin ulit kita sa Diosdado na yun aniya. Yung mga mata nito, seryoso ang mukha niya, walang halong pagbibiro. Kung nandito ka para inisin ako, mabuti pang umalis ka na, sabi ko. No, I'll listen now. Let's proceed sa business babe. Hindi ko na lang siya pinansin, at inumpisahan ang meeting na dapat kanina pa nasimulan. Hindi naman nagtagal, natapos din namin lahat. Pakialam ko nga, mukhang hindi seryoso tong lalaking ta sa partnership na to. Kasalukuyan na siyang pumipirma ngayon, at nakatingin lang ako sa kanya. Naisip ko bigla ang sinabi ni Amanda. Anong tulong ang kailangan ni Silver? Sa nakikita ko ngayon ay mukhang siya yung tipong walang problema. Tatanungin ko ba? Anong sasabihin ko? Nakamusta na? Balita ko may problema ka daw. Ang casual naman. Anong problema Silver? May gumugulo ba sa'yo? Pero ang pangit ng delivery. Ano ba dapat? Bakit? Nagulat ako sa biglaang tanong niya. Anong bakit? Tanong ko. Bakit ka nakatingin sakin? Ako, nakatingin. Hindi naman, pagtanggi ko. Ayos lang babe na tignan mo ako ng paulit-ulit. Mas mabuti nga na bumalik na kayo ng anak natin sakin, aniya sa mahinang boses. Ano? Anong sinabi mo? Kunwari hindi ko narinig. Wala. Ang sabi ko ang ganda mo. Silver, wag mo kong landiin ah. Ayokong maging kabit mo, sabi ko dito. Baka nakakalimutan mo, na kahit kailan hindi ikaw ang magiging kabit ko, kung sakali man, aniya sa seryosong boses. Nag-iwas ako ng tingin, dahil sa nakakailang na titig niya. Kamusta ang anak natin? Tanong niya, nandoon ang lungkot at pangungulila sa mga mata. Ayos lang naman siya, sagot ko. Maaari ko ba siyang makita? Tanong niya, tila nagsusumamo ang mga mata. Alam kong hindi ako naging mabuting ama sa kanya, pero miss na miss ko na ang anak natin Rina. Sandali ko lang siya nakasama,
at kinuha na naman pabalik sakin ang anak ko. Kung hindi ko nakausap si Amanda, siguro sasabihin kong hindi. Hindi ako papayag. Pero after that talk, medyo ilinaw na sakin ang lahat. Hindi ko pa man nabubuo ang puzzle, may ideya na ako sa kung ano ang unang katotohang nabuo. Malinaw na sakin na pinapaikot kaming lahat ni Kashnia. Yes, gusto ka na rin niyang makita. Ang saya na nadarama niya, ay nakikita ko sa mga mata niya. Ano nga talaga ang nangyari, Silver? At nagawa mo ang lahat ng iyon. Gusto kong malaman lahat. Lahat-lahat. May bagong branch itatayo ang company namin, kasama of course ang company ni Silver. It's a big project, so we're working on it together. May ila-launch kaming new business na alam kong papatok sa lahat. Mama, can I come? Tanong ng anak kong babae, habang nagbibihis ako. Akala niya siguro ay may lakad akong iba, dahil hindi ako naka-business suit ngayon, though I wear denim jeans, and I paired it with white long sleeves. Susuotin ko din naman yung coat but later. Kailangan kong magsuot kung saan, makakalakad ako ng matiwasay, since makakasalamuha ko mamaya ang mga construction workers. Anak, ano kasi, pupunta si mama sa bagong business na itatayo natin, at dahil delikado doon para sa mga bata, so it's safe for you to stay here with your nanny. Pero mama, it's boring here. Vios is not here and mama is working too. My youngest, sanay na tawaging papa si Vios. I wonder kung matatawag niya kayang papa si Silver, oras na ipakilala ko siya dito. Anak, do you like calling your Tito Vios papa? Yes mama, he's not my Tito. He's my papa forever and ever. Napabuntong hininga na lang ako at ngumiti. Kay nani ka na lang muna. Promise ni mama pag uwi ko, bibili ako ng fried chicken. Favorite mo yun diba? Yes mama, very good naman ng anak ko. Pakis nga si mama, lumuhad ako at humalik siya sa magkabilaang pisngi ko. Ang sarap naman nun, tumingin ako sa yaya niya, at agad naman itong lumapit sakin. Tiningnan ko pa muli ang itsura ko. Saka umalis. I'm ready to go. Agad akong dumiretso sa lugar na pagtatayuan namin ng bagong negosyo. For the first time, ay hindi ko kasama si Vios. Siya ang nakatoka sa main branch ngayon. Siya sana dito, pero nag-request si Silver na ako dapat. And I think it's a better choice, para unti-unti kong malaman ang lahat ng mga dahilan niya noon. What do you want? Tanong ko pagkababa ko ng sasakyan. Sinalubong ako ni Silver, at hindi ko alam kung bakit. Bakit? Bawal na ba kitang hintayin dito sa mainit at matirek na araw? Nagpapakonsensya ka ba? Kung mainit naman pala dito, sana hindi mo ako hinintay pa dito. Inirapan ko siya at inunahan sa paglalakad. Ang init ng ulo mo babe. Meron ka ba ngayon? Wag mo ako kausapin Silver. Wala ako sa mood, sabi ko. Nawala ang mood to be exact. Ang sungit ni Madam, bulong niya pero binaliwala ko na lang. Pagdating namin sa site, ay lumapit si Engineer Castro at Archie de los Reyes. Hello ma'am, by the way I'm Brian Castro, nakipag-shake hands sakin si Mr. Castro, at rinig na rinig din namin ang tikim ni Silver, na halata namang nagpapahalata. Ngumiti ako kay Mr. Castro, at tinanggap ang kamay nito. Habang si Architect naman ay nagpapakyut pa yata kay Silver. Hindi naman cute. I'm Miss Magallanes pagpapakilala ko kay Architect. Mukhang ngayon pa lang yata niya ako napansin. Ay hello Miss Magallanes. I'm Angel de los Reyes Ania, at agad na tinanggap ang kamay ko. Hello Mr. Larson. It's so nice to meet you. Bastos. Agad na binawi ang kamay para makipagkilala kay Silver. Edi magsama sila. Hello Miss de los Reyes. It's nice to meet you too. Nakipagkilala rin si Silver kay Brian, kahit na masama ang timpla niya sa presensya nito. Bahala siya dyan. Halata namang nag-e-enjoy sa pagpapakyut ni Miss de los Reyes sa kanya. Nag-part ways kaming apat. Kailangan pa naming magsuot ng safety hat ni Silver, bago talaga lumapit sa site, dahil baka may hindi inaasahang aksidente, buti na yung handa. Miss Magallanes daw, bulong ng katabi ko. Bakit? Ano ba dapat? Tanong ko. Alam mo kung ano, at pwede ba isuot mo ang coat mo? Baka po hindi mo alam, see-through yung suot mo. Bakit ako na naman ngayon ang pagdidiskitahan niya? Nababaliw na ba siya?
Ang init tapos pagsusuotan mo ako ng coat. Sakita nga yung ano mo glit niya. Ang init nga di ka ba makaintindi? Susuotin mo ba? O huhuberin ko yan sa loob ng opisina, at ikukulong ka dun hanggang maggabi. Nanlalaki ang mga mata kong nakatingin sa kanya, biglang umiba ang pakiramdam ng buong katawan ko. Hindi ko alam kung dahil sa hiya, o init dahil sa kabastusan ng mga sinasabi niya. And I'm not joking, dagdag niya sa napakaseryosong mukha. Walang bakas na pagbibiro, bagkus ay nagbabanta talaga. Agad kong isinuot ang coat ko. Hindi ko na siya pinansin, kahit na narinig ko ang bulong niya. Susuotin rin naman pala, kailangan patakutin. Nakakainis ka talaga, Silver. Nung mag-alauna na ay nakausap na namin ang lahat. Nakausap na rin namin ng masinsinan si Engineer Castro sa deadline ng construction. Tinitignan ko ang buong lugar. Todo paypay ako sa sarili, dahil ang init talaga. Pakiramdam ko nga ay naliligo na ako sa sariling pawis ko. Heto kasing si Silver ay parang sira. Hindi naman inaano ang loko, pero heto at pinapasuot pa rin sakin ang coat. Gusto kong tanggalin, pero talo pa niya yung manika sa Squid Game kung makatitig sakin. Maya-maya nakatutok sakin na para bang isa akong magnanakaw na dapat bantayan. Umupo ako sa plastik na upuan, at pinahiran ng panyo ang pawis sa noo. Uminom rin ako ng tubig. Actually hindi ko na mabilang kung ilang bottle na ng tubig ang naubos ko. Lumapit si Silver. Kinuha ang pamaypay ko at pinaypayan ako. Hinayaan ko na dahil pagod na talaga ako kakapaypay sa sarili ko. Masakit na rin itong mga paa ko. Gutom ka na? Tanong niya. Tumango ako dahil alauna na rin, at sandwich lang ang kinain ko sa breakfast. Nilahad niya ang kamay sa harapan ko, at nagtatakang tumangala ako para tanungin siya. Para saan yan? Let's eat. Kaya mo pa ba tumayo? Tanong niya. No, pag-amin ko. Masakit na yung paa ko. Wait here babe. Umalis siya. Hindi ko alam kung saan pupunta. Mga ilang minuto lang siguro ang lumipas, ay bumalik ito dala ang isang pares ng tsinelas. Bago pa dahil nasa cellophane pa ito. Lumuhad siya at biglang hinawakan ang paa ko, kaya nataranta ako. Ako na dyan. Let me do this babe. Please, pinabayaan ko na lang nang makita ang pagsusumamo sa mga mata niya. Kinagat ko ang labi ko, dahil bumalik lang sa alaala ko ang panahong nagpapanggap akong naninilbihan sa kanila. Nang matanggal ang dalawang pares ng stiletto ko, ay isinuot niya agad ang dalawang tsinelas. So comfy. Tayo ka na para makakain na tayo, aniya. Hindi na ko humindi pa, at sumama sa kanya. Hindi ko alam kung saang resto kami pupunta. Pero hindi ko inaasahan na patungo kami sa isang carinderia. Seryoso, kumakain na to ngayon sa mga ganyan. Are you okay with it, babe? Yes of course. Ikaw ba? Yup. Fine with me. Tara na. Agad kaming pumasok sa loob. He really surprised me. Hindi ko akalain na kumakain siya sa ganito. Agad kaming inisikaso agad sa loob ng carinderia. May ilan pa na napapatingin sa amin. Ako na mag-o-order, aniya. Kahit yon ay ikinagulat ko rin. What happened to him? Naghihirap na ba sila? Last time I checked mas umangat pa nga ang ranggo nila sa nakalipas na ilang taon. Dumating siya dala ang mga pagkain na in-order niya. I'm expecting na puro meat, pero marami siyang gulay na in-order. May meat naman pero nakakagulat pa rin na may gulay. Naalala ko pa na damo ang tawag niya dito. Tumingin ako sa kanya, at nagtataka yata siya. What? Bakit ang daming gulay? Di ba ayaw mo nun? Tanong ko. No babe. I like it. It's my favorite actually. Lahat ng mga bagay o pagkain na makapagpapaalala sakin sa'yo, ginugusto ko kaya nasanay na ako sa gulay. Wala akong masabi. Hindi ko alam kung anong dapat na i-react. Should I be happy? I don't know. Ano pala, mamaya, pwede ba kitang ihatid sa inyo? Gusto ko lang sana makita ang anak natin. Kung papayag ako, malalaman niya ang tungkol sa isa pa niyang anak. Ipapakilala ko naman si Stephanie sa kanya, but I don't think so it's a right time. Marami pang dapat ayusin, at ayoko munang i-involve ang mga anak ko sa lahat. Hindi ko muna sasabihin sa kanila, ang tungkol kay Stephanie. Pinili kong ilihim ang lahat sa kanya,
at pananatilihin ko yun, hanggat hindi nawawala ang banta sa buhay namin. I'm sorry but you can't. But dadalhin ko siya dito. Oras na siguro na ipaliwanag mo sa kanya ang lahat. To be honest, galit ako sa'yo. Why are you acting this way? Di ba pinagtabuyan mo ako? Tumingin lang siya sakin. Nandoon ang lungkot sa mga mata niya. I'm sorry babe. I can't explain it right now. Hindi ko alam kung bakit o anong ginawa ni Kia. Gusto kong malaman, pero nakikita ko ang takot sa mga mata niya. Then maghihintay ako kung kailan mo sasabihin ang lahat. Thank you for your understanding. Just wait me a little, matatapos din ang lahat, at babawiin ko kayo ni Hivo. Hindi na ako nagsalita. Parang nawalan ako ng gana. Naramdaman ko ang pagpatong ng kamay niya sa kamay ko. He's holding it, pero binawi ko. Hindi sa isang haplos lang mawawala ang lahat. Kung gusto niyang bumawi, umpisahan niya sa pagpapaliwanag sakin. By the way, nag-email sa'yo yung anak mo, at nireplyan mo lang ng mga masasakit na salita. What? Paano? Hindi ko alam. I already explained it to him. Ikaw na bahala mag-explain sa kanya sa side mo. Nasaktan siya at umiiyak. Nagsumbong sakin. Kung makitid lang sana ang utak ko, nung araw din mismo, pinabomba ko na kayo, nang gigigil na sagot ko.